Dahil nahihirapan na silang ipagtanggol si Junior, ay yung mga bato nila ngayon, wala, fake news yan. O eto, dating opisyal ng Malacanang, iniisa-isa ang mga tinatawag ng fake news ni Marcos Jr. Mismong Pangulo pala ang nagfe-fake news. Bago natin panoorin ang video na ito, meron pa isang dingeg vlogger na kung saan 167 video. Tama kayo sa narinig nyo. 167 video na dinilit sa YouTube dahil fake news. Kilala nyo ba kung sino yon? Ay comment tayo dyan. Yung vlogger na yon, resulta yon ng investigasyon ng Rappler na napatunayang disinformation pala yung mga ina-upload na video. Ang resulta, burado. Record holder yang vlogger na yan. Akalain mo, 167 videos ang binura sa kanya? Nasaan siya ngayon? Andon, nakasuporta. Hindi makakontra-kontra tungkol sa fake news na issue dahil siya mismo nasampulan dito. Okay, dito po ay itong matindi. Si Marcos Jr. o ating Pangulo mismo ang sinabihang fake news at iniisa-isa yung mga fake news na pinagkakalat niya. Alam nyo ba? Hindi yung tungkol sa 20 petot na bigas lang ha, malay natin. Kakayanin pa niya yan, meron pang ilang taon siya yan. Malay natin, kakayanin niya yung 20 petot na bigas na yan. Pero ito, ang panoorin nyo. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, mismo ang administrasyon umano ang tunay na promotor ng fake news. Isa sa pinakamalaking halimbawa, ayon kay Panelo, ay ang pahayag ni Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad sa nangyaring 16-day KOJC siege. Napanood ng buong mundo dahil may mga bidyong kumuha ng mga pulis ay armado, armed to the teeth. Armed to the teeth. Meron silang mga dalang high-powered rifles kitang-kita sa video Pero nung tinanong si Presidente Marcos Jr. about it, sabi niya, wala namang armado doon. O hindi ba fake news yun? Pinuna rin ni Panelo ang misleading statements ni Marcos Jr. at Bersamin sa kontrobersyal na issue ng blank items. Sa 2025 BICAM report ng Pambansang Pondo, ayon kay dating Speaker Bebot Alvarez, may 241 billion naman inilagay sa 2025 General Appropriations Act na nakabaloob sa 12 blank items sa 2025 BICAM report. Hindi ba fake news yun? Kasi minimislead yung tao, tinuturo nyo yung GAA na walang blanks. Talaga namang walang blanks yun. Ang merong blanco yung BICAM report na naging batayan basis ng enrolled bill. Ibinunyag din ni Panelo na hindi umano totoo ang pinagmamalaking paglago ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Gate niya, isa lamang itong propaganda. Ang mga propaganda nyo, maganda ang ekonomiya. Pero anong katotohanan? Ang katotohanan dyan, hindi masawata ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Sa usapin ng kriminalidad, kinontra rin ni Panelo ang datos ng PNP na bumaba ang crime rate sa kasalukuyang administrasyon. Ano pa? Sabi nila, okay, yung illegal drugs na yan, wala yan, na-contain na natin. Hindi rin totoo, nagkalat. Ang bayan ng saksi na bumalik with a vengeance. Sa isyu naman ng seguridad, iginit din ng veteranong abogado ang panganib na idinudulot ng pagdami ng EDCA sites sa Pilipinas. Inilagay sa panganib ang seguridad ng bansa kasi yung mga Amerikano na naririto ngayon sa atin, ang kalaban niyan ay ang People's Republic of China. Ang galit na galit sila sa ginawa natin at sinabihan tayo sa ating mukha. Kaibigan namin kayo, pero naglalagay kayo ng mga missile center ng mga kalaban namin para kami atakihin dito. Ay, hindi po pwede yan. Kayong unang babanata namin pag nagkakaputo ka dito. Git ni Panelo, ang isang diktador ay hindi sumusunod sa konstitusyon at sa rule of law. Isa ring patunay ang panggigipit kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment at ang panghihimasok sa mga political vlogger, online influencers at content creators na kritikal sa administrasyon. At kasabay ng pagunita sa 39 People Power Revolution, muling nagbabala si dating Pangulong Duterte. Ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po yung ilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. O, di ba? Sino ngayon yung fake news? Dito, lalo dito sa ating page, sa ating YouTube channel o sa ating account sa TikTok, lahat ng mga video na inilabas ko, lahat yan ay mayroon ng pinanggalingan. Kung hindi dahil sa kanila mismo, galing sa mga binalita mismo. Kung baga meron tayong pinapakitang video. Kung hindi man video,
report or yung binalita na. Kaya lahat po ng inilabas ay totoo. Pero yung iba dyan, yaw-yaw dito, yaw-yaw doon, yun pala. Fake news ang karamihan na in-upload nila. Sana Sus naman talaga. Ito, ano masasabi niyo po dyan? Totoo bang fake news yung pinagsasabi ng ating Pangulo? Ising naman kayo. Hindi kailangang takpan yung mata nyo ng ganyan o magtulog-tulugan. Para may maitulong naman kayo sa bayan. Di ba? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.